Okay, so may pinadalang phone sa atin ang Unihertz. Dumating 'to kahapon September 5, September 6 na ngayon. Luna yung name ng phone nila na 'to. Luna kasi meron siyang ilaw sa likod. Nothing phone, yung talagang hindi man nila sabihin, pero yun talaga yung, kinukuha nilang design, ina-achieve nilang design dito sa phone na 'to. Makikita ninyo na may pattern dito sa may harap ng box kasi yun yung patterns na makikita natin sa lighting effects niya sa likod ng phone. So mamaya makikita natin 'yan. Pero bago natin pag-usapan ng presyo, gusto ko munang pasalamatan yung sponsor natin sa video na 'to, ang Ugreen. Meron na naman sila guys bagong mga chargers or Nexode chargers. So ito yung kanilang Nexode RG 30 watts USB-C GAN charger at Nexode RG 65 watts na USB-C GAN chargers. Ito yung Ugreen's first robot GAN fast chargers guys. Hindi ito yung nakasanayan natin design ng charger kasi kita nyo naman sobrang cute kasi mukhang robot tapos may expressions pa siya. At kita nyo naman naka-headset na may papa. Sobrang cute talaga. Yung 30 watts, isang device yung pwede nating ma-charge. Samantalang tatlong device naman, yung pwede nating ma-charge dito sa 65 watts. Kapag 30 watts, yung napili natin, dalawang expressions yung makikita natin sa muka nitong Nexode RG. Kapag yung 65 watts, yung napili natin, tatlong expressions yung makikita natin. Pero syempre, maliban sa ganda ng mga chargers na to, ang gusto natin talaga, yung safety natin. So present pa rin dito sa Nexode RG yung mga safety protections ng Ugreen sa mga GAN fast chargers nila. Kasama na syempre yung thermal guard para hindi uminit yung ating device habang charge natin. So if ever na gusto niyo mabili yung mga chargers na to, nandiyan yung link ng Ugreen sa description box sa baba. Again, maraming salamat sa Ugreen sa pag-sponsor sa video na to. At talagang marirecommend ko yung mga Ugreen chargers at yung mga cables nila kasi subok na subok ko na yan. Napakaganda ng quality. So talagang bilhin nyo na guys. Kahit ano pang charger yung piliin natin sa Ugreen, premium na premium yan. Okay, so balik tayo dito sa Unihertz Luna. So, $249.99 yung current price ito as of September 6, 2023. Na kung ida-direct convert natin, papatak yan ng 14,200, mga ganun. Pero syempre, hindi pa kasama yung shipping fee dyan. Madadagdagan pa yan. So, mga 15 to 16K yung magagastos natin para mabili lang natin tong phone na to. So, meron tayong dalawang color option, black tsaka white. White yung nasa atin ngayon. Pinili ko yung white kasi mas maganda yung lighting effects sa white. So, ito yung box na guys. Ayan. Tinanggal ko lang yung plastic pero naka-seal pa yan. Ayan. Yan. Sealed pa yan. Okay. So, 8 to 56 gigabytes yung variant natin dito. Oo nga pala, baka gusto nyo ng tumbler guys. Meron tayo ditong quenched. Yan. Pasensya, ang dami kong promotion ha. Hindi ko lang ito basta pinopromote. Talagang ginagamit ko siya. Ang ganda ng quality ng mga quench tumblers. Pwede natin ito mabili sa Shopee. Nandiyan yung link sa description box sa baba. Magkakaroon din tayo ng Lazada links soon. So, yung nandito sa atin ay yung 40 ounces na quench tumbler. Pero meron din akong 32 ounces. Ginagamit ko sa sa black coffee. Lalagyanan ng coffee. Kasi itong quench tumblers, pwede sa 24 hours na cold water, tapos pwede rin sa hot, 12 hours naman. Okay, nandiyan yung link sa description box sa baba kung gusto niyo itong mabili. Okay, so, open natin to, tanggalin natin tong mga stickers. Habang tinatanggal ko tong mga sticker guys, uh, na-visit nyo na ba yung website ng Sulit Tech Reviews? Sulittechreviews.com. Kung gusto niyo magbasa ng mga articles natin doon sa mga past videos, Tagalog articles naman, so napakadaling intindihin at basahin. Puntahin nyo na lang sulittechreviews.com. Okay, so open natin tong box. Yan. So yung unang bubungad sa atin na itong document sleeve. Yan. Na merong designed by Unihertz. Sa loob niyan, open natin. Siyempre yung SIM ejector pin at meron tayong screen protector guys. Yan. Extra screen protector. Tapos syempre, documentation. Okay, tabi natin yan. Ito na yung ating Unihertz Luna. Okay, nasa ano na siya? Jelly case. Nakasuot na yung jelly case niya. So, tanggalin natin dito sa plastic. Okay, mukhang maganda. Buti hindi sila na ano dito ng NAS, hindi sila na Nasu. Di ba merong, ano bang brand yun? Yung Nasu ng Nothing phone dahil ginaya yung design nila. Anyway, talagang Nothing phone itsura guys, oh.
ayos, na-achieve naman nila yung goal nila 'no. Tingnan pa natin 'tong ating box. So, meron tayo ditong charging brick, tapos ito yung ating USB-C to USB-A cable. So, basically yun lang yung laman ng box. Wala na tayong makikitang iba. So, turn on natin 'to. Meron na rin tayo ditong ano guys, ah, tempered glass. Parang tempered glass yung inilagay nila dito sa harap. Kapal, eh. Anyway, at least meron. Maganda yon. Kaysa naman yung ibang brand na walang jelly case, walang screen protector. Hi, Samsung. Okay, nag-crash agad, guys. Ang aga-aga, wala pa akong ginagawa. Nag-crash agad. Uy, isa pa. Okay naman. So, nag-crash lang siya. Okay, so setup ko muna. Tapos, balikan natin. Okay, so after almost 24 hours ng paggamit dito sa Unihertz Luna, nakakuha ko ng ilang mga data benchmark na makakatulong sa inyo para malaman nyo kung sulit tong phone na to. Well, medyo naging trying hard dito Unihertz. Yes, medyo ano talaga, hawig talaga ng Nothing phone. Pero pagdating sa overall na itsura ng kanyang likod, hindi ko masabing ganun ka-appealing compared sa Nothing phone. Tapos yung ginamit nilang coating dito sa may gilid, gasgasin talaga. Plastic lang kasi 'to, eh. Tapos makapal siya, guys. 5,000 milliamp hour lang naman yung capacity ng phone na 'to. So, pwede tayong mamili ng patterns natin. Ayan. Merong pattern 1, ganyan siya. Pattern 2, basically nagbabago lang ang kulay pero yung laro ng ilaw ganun lang din, eh. 3, dapat hindi pattern yung ginamit nilang wordings dito. Dapat ano, color. Kasi hindi rin naman nagbabago yung ano, eh, yung pattern nung pag-ilaw niya. Tapos, puwede rin ganito, ambient light, yan. Palagi siyang naka-on. Ay, palagi siyang naka-on kapag naka-on yung device natin, yan. Ay, tapos hindi solid, eh, hindi perfect yung apply nila sa LED. Halimbawa, ayan, kulay blue o kaya violet. Meron kang makikitang mga strips na parang kulang sa liwanag. So ayun, yes, gumagana naman yung LED or light effects nitong, Unihertz Luna, pero hindi ko masasabi na napaka-appealing ng design niya at hindi yan magiging reason para bilhin natin 'tong phone na 'to. Anyway, so dun tayo sa iba pang masasabi natin sa design. So yun nga, for almost 15,000 pesos, medyo makapal yung chin niya dito. Yung speaker nitong Unihertz Luna guys, isa lang. So single firing speaker lang, yun yung nandito sa may ilalim. Kapag narinig nyo yung quality ng sound niya, hindi talaga maganda guys. Sabog, tapos mahina yung max volume niya. Tapos yun nga, distorted na tunog lata in short. So, ayun, isa pang hindi maganda. Yung haptic feedback niya, akala ko dun makakabawi yung phone na to, pero hindi rin. Hindi ko rin nagustuhan. Yung fingerprint scanner niya, and may mga times na isang dampi, hindi siya umu-okey. So, kailangan talagang flat na flat. Sabagay depende rin 'yan sa ano, kung paano natin i-register yung finger natin, nasa sa atin na 'yan. Pero for the most part, okay naman, reliable naman. Medyo mabagal lang yung animation niya. Ayun, kita niyo. So, meron tayo guys, 6.81 inches IPS LCD, Full HD Plus yung resolution. Yun nga lang, 60 Hz lang yung refresh rate niya. Pero, protected ng Panda MN228 glass yung screen nitong Unihertz Luna. So, ano siya, cheap version ng Corning Gorilla Glass protection. Siyempre, mas maganda pa rin yung protection na may bibigay sa atin ng Corning Gorilla Glass. Pero good to know na meron silang inilagay dito na protection kahit papano. Yung kulay niya, ayos lang din. Nasa cool side. Pero tingnan natin mamaya kung pwede nating ma-customize. Ngayon, ang piniplay natin dito sa YouTube ay 2K, 30 frames per second, pero may nakikita akong lag sa kanya. Ayan. Ewan ko kung napapansin nyo. Pero para siyang nag skip ng frames. Ayan, medyo naging smooth na ngayon. Pero kanina, ayan, naglalag ulit. So, may problema tayo guys pagdating sa pag-play. Pero, kung ilalagay natin sa ano lang, full HD lang, 1080p 60, okay naman.
Ayan. Smooth naman siya. Wala naman tayong ma-experience na lag sa kanya. So hanggang ano lang talaga siya guys. Yun lang yung kaya niya talaga dito sa playback. 1080p, 60 frames per second. Okay, speaking of, so tingnan natin yung kanyang DRM info o yung Wadvine security level niya. Okay, bad news guys, level 3. So hindi rin tayo makakapag-play dito ng mga HD content sa mga streaming services. So para sa ganitong presyo, medyo red flag talaga yan. Ngayon, pagdating naman sa performance, Android 12 na tayo dito out of the box. Almost stock Android naman yung UI niya. Tapos yung kanyang chipset, Helio G99, 8GB yung ating RAM, at 256GB naman yung ating storage, at UFS 2.2 na yung ginamit nilang storage type. So mataas-taas naman guys, yung nakuha natin almost 500,000, 434,385 yung performance niya pagdating sa gaming. Okay, so makikita natin guys na hindi niya na-generate lahat ng graphics as expected. Pero konti lang naman yung frame drops and lag. So kayang-kaya naman niya. Ayan. Hindi naman sobrang lapit sa potato quality yung graphics na generate niya. Acceptable naman. So okay lang. So pwede naman tayo mag-games dito sa phone na to. Pero tingnan muna natin yung thermals niya kung talagang papasa sa atin. Okay, so ito yung result ng ating wildlife stress test. So after nung napakabigat na test na yon, ang nabawas lang sa ating battery percentage ay 7%, which is pwede na rin. Pero yung temperature, kapansin-pansin guys, sa talagang 2 degrees lang yung nadagdag. So, goods. Like, kung tatanungin nyo ako kung meron bang software update itong phone na to kasi nga almost stock Android yung feels niya. Meron naman guys, actually nakatanggap ako ng dalawa. Ayan o, yung system update. Before ko kinuha yung Antutu scores na pinakita ko sa inyo kanina, in-update ko muna siya ng 2 beses. Yun nga lang, kung babalikan natin yung setup kanina, pagkatapos ating i-unbox, di ba meron agad nag-crash? Nag-crash ulit siya after ko i-set up. Pero nung na-apply ko na yung dalawang software update, hindi ko na na-experience yung ganitong error. So, parang na-fix naman na talaga nila. Ngayon, puntahan natin isa sa pinaka-highlight nitong Unihertz Luna, yung kanyang camera. So, yung main shooter natin dito ay 108 megapixels. Tapos, meron tayong 20 megapixels na night vision. Tapos, 2 megapixels na macro lens at 32 megapixels na selfie camera. Yes guys, meron siyang night vision camera. Hindi night mode night vision, IR, infrared na camera. Mamaya pakita ko sa inyo yung mga samples. Sa totoo lang, para sa akin, hindi pa rin ganun ka-appealing kasi hindi naman lahat sa atin ay kailangan ng IR camera sa ganitong phone. Hindi naman to rugged phone eh. So, hindi natin ito dadalhin sa camping, ganyan, o kaya kapag nag-outing tayo. Mas maganda sana kung inilagay nila dito ultra-wide na camera. Mas usable sana yun. Pero nilagay nila night vision camera. So, tingnan natin ng mga sample photos at videos. Okay, so ito guys yung ating 1080p video recording sa selfie camera nitong Unihertz Luna. So sa ngayon, naka-disabled yung ating EIS or Electronic Image Stabilization. So lakad muna tayo para makita ninyo kung may difference. Mamaya kapag in-on na natin, ayan. Okay, so start natin ngayong i-on yung EIS. Okay, so naka-on na ngayon, makikita ninyo nag-zoom in tayo or nag-crop yung ating framing. So, meron ba kayong mapansing stabilization sa kanyang video? Comment kayo dyan sa baba. At ano rin masasabi niyo sa quality? Sabihin nyo rin dyan sa comment section. At panghuling gusto nating i-mention tungkol sa phone na to, 5,000 mAh yung battery capacity nito, which is good. Tapos 18 watts yung ating charging speed. So sa ngayon, yun muna yung mga gusto kong i-share tungkol dito sa Unihertz Luna. Kapasalamat pa rin ako sa Unihertz kasi pinadala nila to sa akin. At ayun, yun yung mga masasabi ko tungkol dito sa phone na to. Kung sulit ba to, kayo na yung mag-decide guys. Comment kayo dyan sa baba. At puntahan nyo na rin guys yung website ko, sulitechreviews.com.
At kung gusto niyo ng tumbler na ipinakita ko sa inyo kanina, nandyan din yung link ng Shopee sa description box sa baba. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood para sa samot-saring unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.